Naranasan mo na ba ang mahalin at magmahal ng tunay at totoo? Yung tipong mababanggit pa lang ang pangalan niya, nakikiliti na ang iyong puso at sa tuwing makikita mo siya ay para bang sasabog na yung dibdib mo dahil sobrang bilis ng kabog nito. Naranasan mo na rin bang umiyak dahil sa nag-away kayo hanggang sa tuluyan ang nauwi sa hiwalayan ang relasyon niyo? Ano naman kaya ang gagawin mo kung muli mo makita ang taong nanakit sa'yo at nagpag-uos sa mundo mo? Muli mo ba siyang tatanggapin at patuloy na lalaban? Mabuo lang ang salitang kayo? Ako si Maria at ito ang aking kwento. Gaya ng iba, sa unang beses pa lamang na nagkakilala nila Ian at Jamie, ay agad nang nabighani ang dalawa sa isa't isa. Love at first sight kumbaga. Pareho silang 20 anyos noong una silang magkita nang lumipat ng bahay sila Jamie sa tapat ng bahay kung saan nakatira si Ian. Tuwing umaga, ay madalas silang magkasabay sa pagko-commute papasok sa trabaho at ang simpleng batian ang naging dahilan ng simula ng kanilang pagkakaibigan. Hanggang sa parabang nasanay na silang palaging nakikitang isa't isa at hindi mabubuo ang isang araw kung hindi sila nakakapagkwentuhan. Parehong-pareho na mga hilig sila Ian at Jamie. Pareho nilang gusto ang black coffee sa kalapit na coffee shop. Pareho nilang gusto ang cheeseburger na McDo. Ganon din ang isaw na tinda ni Aling Reno sa kalye ay gustong-gusto nilang dalawa. Pareho ding mabuti ang kalooban ng magkaibigan. Gaya na lamang nang minsang may makasabay silang matanda sa tren, ay naguunahan pa ang dalawa kung sino sa kanilang magpapaupo sa matanda. Masasabi ngang masaya sila Ian at Jamie sa pagkakaibigan nilang dalawa. Ngunit dahil na rin sa madalas na pagsasama, ay hindi talaga maiiwasan na mahulog ang loob nila sa isa't isa. Noong una, ay natatakot pang umamin si Ian dahil baka hanggang kaibigan lang ang nais na ituring sa kanya ng dalaga. Ngunit habang pinipigilan ni Ian ang pag-ibig na nararamdaman para kay Jamie, ay mas lalo pa itong nag-uumapaw at pilit na kumakawala kung kaya naman ay hindi na nakatiis pa ang binata at matapang na inamin ang pag-ibig niya para sa kaibigang si Jamie. Ganon din palang naiisip ni Jamie kung kaya naman kahit na minahal na niya si Ian noon pa man, ay pilit niyang itinatago ang nararamdaman dahil ayaw niyang masaktan at masira ang kanilang pagkakaibigan. Masayang-masaya naman ang dalawa dahil parehas pa lang silang mali sa mga akala nila. At ang pagkakaibigan na una nilang binuo ay mas malalim pa pala sa pag-ibig na nadarama nila para sa isa't isa. Mabilis na lumipas ang mga araw at 5 taon na rin ang nakakaraan na magdesisyon sila Ian at Jamie na maging magkasintahan. At sa wakas, nag-propose na nga si Ian dahil wala na raw siyang ibang babae na nais makasama sa habang buhay kung hindi si Jamie lang. Buong puso namang tinanggap ni Jamie si Ian para maging asawa at walang pagsidla ng kasiyahan niya dahil ikakasal siya sa lalaking tanging niyang pinangarap na kasamang bubuo ng isang masayang pamilya. Dumating na nga ang araw ng kasal. Malakas ang kabog ng dibdib ni Ian. Excited siya sa araw na iyon at gustong-gusto niyang i-pass forward ang oras para maging opisyal ng may bahay ang babaeng kanyang pinakamamahal. Ngunit lumipas ang 1, 2, 3 oras hanggang sa hindi na nga nagpakita pa si Jamie sa simbahan kung saan nila pagsasaluhan ang pangakong magsasama habang buhay. Pilit tinatawagan ni Ian ang cellphone ni Jamie, ngunit hindi ito sinasagot ng dalaga. Hindi alintana ni Ian ang sasabihin ng iba, ngunit ang hindi talaga niya maintindihan ay kung bakit bigla na lang magbabago si Jamie sa kanyang pasya. Dahil sigurado naman si Ian na mahal nilang isa't isa at sigurado siyang gusto talaga nilang magpakasal. Magkasama nilang binuo ang planong iyon, ang magkaroon ng 2 anak. Simple pero masayang pamilya, ang maging sandigan ng bawat isa at makasama sa pagtulog at makita sa bawat umaga ng buhay nila. Naiiyak na lamang noon si Ian dahil sa hindi niya talaga maintindihan kung bakit nangyayari iyon sa kanya. Malaki ang tiwala niya kay Jamie pero
Wasak na wasak ang puso niya sa mga oras na iyon dahil hindi man lang nagpaliwanag ang dalaga at bigla-bigla na lang itong naglaho at hindi na niya ulit ito nakita. Hinanap niya si Jamie pero nakalipat na ito ng tinitirahan. Nag-resign na din ito sa dati nitong trabaho at walang nakakaalam kung saan talaga nagtungo ang dalaga. Araw-araw namang naaalala ni Ian ang dalaga at hindi siya makapag-move on dahil tanging si Jamie lang ang minahal ng binata. Hindi nito maalis-alis sa isip ang babae at hindi rin ito magawang magmahal ng iba dahil bilanggo ito sa pag-ibig niya para kay Jamie. Para sa lalaki, si Jamie lang ang tanging babae sa kanya, wala nang iba pa. Nagsimula na nga bumagsak ang katawan ni Ian. Malaki ang ipinit nito kumpara sa dati. Malago na ang balbas nito at bigote dahil mula nang iwan siya ni Jamie ay parang tumigil na rin sa pag-ikot ang mundo niya. Dahil tanging si Jamie lang ang dahilan kung bakit nabubuhay si Ian. Napapaluha na lamang si Ian sa tuwing sasakay siya ng tren, sa tuwing mapapadaan siya sa coffee shop, at sa tuwing makikita niya si Aling Remy, ay bigla na lang sisikip ang dibdib ng binata dahil sa sobrang sakit na nararamdaman nito. Palagi niyang naaalala ang masasayang araw na pinagsaluhan nila ni Jamie. Pero sabi nga nila, kahit na gaano mo man kamahal ang isang tao, kung alam mong wala ng pag-asa, mapapagod ka rin. Magiging manhid din ang puso mo at magsasawa ka rin masaktan hanggang sa tuluyan mo nang matanggap ang katotohanan. Ang katotohanan hindi na muling babalik pa ang dating kayo. Nagdaan ng 3 taon, unti-unti na rin natatanggap ni Ian na hindi talaga siguro sila para sa isa't isa. At kung ano man ang dahilan ni Jamie para iwan siya at ang hindi nito pagsipot sa kanilang kasal, siguro nga ay may sapat na dahilan ng dalaga para saktan siya ng husto ng babaeng minamahal. Tanggap na rin niya ang katotohanan kailanman na hindi na siya dito ikakasal. Ngunit walang kaalam-alam si Ian na bigla na lang ulit magbabago ang lahat. Isang araw, habang kumakain ng tanghalian si Ian ay biglang nagring ang cellphone niya. Hindi nakasave ang number na tumatawag pero pinili niyang sagutin iyon kahit wala naman siyang inaasahang tawag sa araw na iyon. Hello? Sabit ni Ian, ngunit tanging katahimikan lamang ang naririnig niya sa kabilang linya at walang nagsasalita. Ibababa na sana ni Ian ang tawag na marinig niya ang isang impit na boses ng babae na tinawag ang pangalan niya. Ian. Sa pagkakarinig sa pamilyar na boses, ay biglang nanigas si Ian sa kanyang kinauupuan. Hindi niya kailangang hulaan kung sino ang nasa kabilang linya dahil alam na alam niya at kilalang-kilala niya ang taong nagmamayari ng boses na iyon. Sari-saring emosyon ang namayani kay Ian. Galit, sobrang kaba, pagkasabik dahil tumawag si Jamie. Si Jamie ang babaeng nanakit sa kanya ng sobra. Sandaling nawala sa sarili si Ian pero bago pa man bumalik sa kanyang katinuan, wala ng babae sa kabilang linya. Agad namang tinawagan ulit ni Ian ang number na tumawag sa kanya. Ngunit wala na at nakapatay na ang numerong iyon. Paulit-ulit na sinubukan ni Ian na tumawag pero wala na talaga. Pinakalma ni Ian ang sarili at sinabing baka tatawag ulit si Jamie. Pero ilang linggo na ang dumaan wala pa rin Jamie na tumatawag sa cellphone niya. Nanginginig na tiningnan ulit ni Ian ang history call sa cellphone niya dahil baka nag-hallucinate na siya na tumawag sa kanya ang dalaga pero hindi pantasya ang nangyari dahil nandun sa history niya at nakarehistro ang number na gamit ng dalaga. Kahit na madalas na sumagi sa isipan ni Ian ang pangyayaring tumawag sa kanya si Jamie, ay kailangan pa rin niya mag-move on para maipagpatuloy ang buhay niya. Inisip ng lalaki na hindi po pwedeng nakastuck na lang siya palagi sa pag-iisip sa ex na nanakit sa kanya ng husto. Ngunit isang gabi, isang bisita ang lubos na hindi niya inaasahan ang kumatok sa pintuan ng bahay ni Ian. Napaisip muna si Ian kung sino ang maaaring dumalaw sa kanya sa mga oras na iyon. Bali sa pagkakatanda niya wala naman siyang in-order na pagkain o bagay na binili online. At pagkabukas ni Ian ng pinto, isang magandang babae ang tumambad sa kanyang harapan, si Jamie, ang babaeng hindi niya makakalimutan. Ang babaeng sobra niyang minahal at ang babaeng sobra rin siyang sinaktan. Ang babaeng naging dahilan para sukuan na niya ang buhay, ang dahilan para hindi na siya maniwala sa salitang pagmamahal. Nakatitig ito sa mukha niya, habang nakatitig din si Ian dito
at pinagmamasdan ang angkin nitong kagandahan. Sa loob ng 3 taon, wala man lang nagbago dito. Ito pa rin ang babaeng minahal niya noon. Ilang minuto ang nakalipas at nananatili lamang sila sa ganoong sitwasyon. Walang makapagsalita sa kanilang dalawa. Maya-maya pa nga, nagsimula ng humakbang si Jamie patungo kay Ian at niyakap ng dalaga ang lalaki ng sobrang higpit na siya namang ikinabigla ng binata. Noong gabing ding yun, ilang oras bago mangyari ang kanilang pagkikita, nakatanggap pala ng isang text si Ian mula kay Jamie. Text na kung saan humihingi ito ng sorry sa hindi pagsipot ng dalaga sa kanilang kasal. Nag-reply naman noon si Ian at sinabi ng lalaki na gusto talaga nitong makausap si Jamie dahil may isang tanong ito para sa dalaga. At nangako naman si Jamie na makikipagkita sa kanya, pero hindi inaasahan ni Ian na agad-agad ay magpapakita si Jamie sa kanya noong mismong gabing ding iyon. Hindi na napigilan ni Ian ang kanyang sarili at agad tinanong si Jamie kung bakit siya nito iniwan sa araw ng kanilang kasal. Ngunit imbes na sagutin niya ng babae, nagsimula itong humagulhol at hindi na nakapagsalita pa. Puro sorry lang sinasambit nito sa pagitan ng mga hikbit pagiyak. Naawa naman si Ian at agad inalo ang dalaga. Nang mahimasmasan na ito, saka pa lamang ito nagpaliwanag at sinabi ang lahat kay Ian. 3 taon na ang nakakaraan nalaman ni Jamie mula sa kanyang doktor na hindi na siya pwedeng magkaanak dahil sa sakit niya sa matres. At natakot siyang sabihin iyon sa lalaking papakasalan sa kasintahan niyang si Ian. Natakot siyang mabigo ito sa mga plano at pangarap na sabay nilang binuo. Ang magkaroon ng 2 anak at ang magkaroon ng masayang pamilya. Ano pa ang kaya niyang ibigay sa lalaking mapapangasawa kung wala na siyang kakayahang magkaroon ng anak? Kung kaya naman, mas pinili ni Jamie na iwan ang binata kahit na sobrang sakit pa noon para sa kanya. Dahil natatakot siyang kapag nalaman ng binata na baog siya, ay iwan siya nito at hindi na ituloy ang kasal nila. Kung kaya naman ay inunahan na niya ang lalaki. Sa kabilang banda, naramdaman ni Ian ang taus-pusong paghingi ng pagpapatawad ni Jamie sa kanya. Siguro ay naging miserable din ito at hindi na kinaya ang pagkakasalang ginawa nito sa kanya. Dahil alam at ramdam ni Ian na siya nang ang tanging minahal ni Jamie sa tanang buhay nito. Matapos malaman ni Ian ang totoong dahilan kung bakit siya iniwan ni Jamie, ay lubos na naunawaan iyon ng binata, na nadala lamang ito ng takot sa mga posibleng mangyari kung inamin nito ang totoong kalagayan ng kalusugan nito. Sinabi ni Ian na naiintindihan na niya ang lahat, pero sana man lang daw ay hinintay ni Jamie ang desisyon niya bago nito piniling lumayo at iwan siya. Dahil kung ang pagkakaroon lang naman daw ng anak ang magiging problema, ay pwede naman silang mag-ampon ng mga batang ituturing nilang totoong kanila. Tinanggap ni Ian ang paghingi ng tawad ni Jamie at napatawad na rin ni Jamie ang sarili niya. Kahit na pinangungunahan ng takot si Jamie, ito na ang kusang nagtanong sa lalaki kung meron pa itong nararamdaman para sa kanya. Isang mainit na halik lamang ang iginanti noon ni Ian kay Jamie. Katunayan na wala itong ibang minahal kung hindi si Jamie lang. Kalaunan ay unti-unti nang bumalik sa dati ang lahat. Ang pagkakaibigan ni Ian at Jamie, ang dating relasyong meron sila at hindi na muling pumayag pa si Ian na mawala si Jamie sa tabi niya. Muli niya itong niyaya ng kasal at hindi na nito inalis sa paningin ng babae hanggat hindi pa sila nababasbasan para maging opisyal na mag-asawa. Naging masaya na ang lahat, lalong-lalo na si Ian at Jamie. Dahil ang tanging mahalaga lamang para sa kanila ay presensya ng bawat isa. Ang magsama habang buhay, sa hirap man, lungkot at saya. Isa itong kwento ng pag-ibig at pagpapatawad at pagbibigay sa pangalawang pagkakataon sa taong minahal mo ng sobra-sobra.